Good morning, I'm Pauline Verzosa. It is Monday, the 2nd of February, and we're bringing you Morning Matters because your mornings matter. President Marcos has dispelled health fears, stating he only needs rest to recover from a non-serious ailment that caused recent public concern. He also vowed to hit the ground running with a policy agenda centered on reducing red tape and streamlining public services. A Filipino national enlisted in the Russian military is currently detained in Ukraine after being captured on the front lines. The detainee, who originally departed as an OFW in 2024, is now appealing to the Philippine government for repatriation. And a war of words has erupted between Ronald Llamas and Senator Robin Hood Padilla following controversial statements regarding maritime tensions with Beijing. Welcome to our program, Morning Matters, where we talk about the issues you need to know for the rest of your day. And now first on our agenda, President Bongbong Marcos assures the public that he is in stable condition and steadily recovering after recently limiting public engagements due to health concerns. In his latest vlog, the president said doctors have ruled out any serious illness, explaining that he only needs rest and time to regain strength after losing weight during his recovery. Maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nagdieta. The president also laid out his policy priorities, stressing that government rules should ease daily life, improve healthcare, and remove red tape. He added that reforms will focus on digitalization, healthcare access, and making government transactions faster and simpler. Makikita mo sa mga pulisiya ang mga pinapahalagahan natin na ating bansa, ang disiplina, ang seguridad, kalusugan, at iba pa. Dito sa ating bansa, marami pang pulisiya ang kailangan natin baguhin at rebasahin. Nakikita natin sa balita at naririnig natin ang mga kababayan natin ang kanilang mga reklamo. And now in other news, a Filipino who went to Russia for work was detained in Ukraine after being enlisted into the Russian military. Here's that report. Ren Santos Gumangan. I'm here now in Lubo detention camp, Ukraine. Last December, the Gumangan family saw this video. For 3 months, Raymond had not contacted them, only to find out that he was alive and already in the hands of the Ukrainian military. In September 2024, Raymond left for Russia. They said when I apply, I will assign in logistic. According to Raymond's eldest child, their father found the job online. Ang alam lang namin meron siyang someone na nakakausap sa, I think sa Telegram ata. Hindi po siya Filipino parang foreign po siya. However, upon arrival in Russia, Raymond was enlisted into the Russian military and deployed in the Russia-Ukraine war. In a letter sent to the International Committee of the Red Cross, dated September 17, 2025, Raymond informed his family that he was detained in a Ukrainian prison on September 2, 2025. Raymond said he is still alive despite the severe hardships he is facing in detention. In the final part of the letter, Raymond appealed to his family to do everything possible to bring him back to the Philippines. Raymond's sibling expressed deep concern over his condition. Nag-isip ko, hindi ka makapagtrabaho po ng maayos. Kumusta kayo yung kuya namin? Kumakain pa ba ng maayos? Hindi na po namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Ang hinanap si tatay ko, sabi po niya, please pray for me. My life is very hard here in Ukraine. The Gumangan family said Raymond's decision to work abroad was driven by his desire to lift his family out of poverty. Before leaving for Russia, Raymond worked as a farmer and later as a security aide. The Department of Migrant Workers is now coordinating with Ukrainian authorities to facilitate Raymond's repatriation. The DMW also reminded the public to seek overseas employment only through legitimate recruitment agencies.
DPWH Secretary Vince Dizon and his team inspected key sections of the Maharlika Highway in Albay, Bicol on Sunday. Several public works in the province remain unfinished years after they began due to slow progress and a fragmented approach. One of the most affected projects is the flyover in Malabog, Daraga, which is only 12% complete 5 years after construction started. Nag-iiba kayo ng mentalidad eh. Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kailangan yung buo, tapos. Well, the project appears to have been passed among multiple contractors because of staggered budget allocations, which have already reached 159 million pesos. And among the contractors involved are High Tone Construction and Development Corporation, owned by the sibling of former Congressman Zaldico, as well as Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation, owned by Curly and Sara Discaya. Clearly, pinabayaan. Obvious naman. Obvious naman. So, kamukha din ng mga inabandona na. No, pero dahil may mga kaso na rin, wala na rin. Hindi na makakapagkontrata sa DPWH yan. Well, as mentioned, Public Works Secretary Vince Dizon carried out the second leg of his Maharlika Highway inspection. And for more details, let's bring in our mobile journalist, Arles de los Santos, who's reporting live to us. Okay, Arles, so tell us, ano bang nahanap ni Secretary Dizon? Let's start with this flyover sa Malabog, Daraga. 12% lang ang na-complete. So ano yung nakita ni Secretary Vince doon? So far, Pauline, kasama sa mga problema na nakita ni Secretary Vince Dizon, dito nga sa flyover na ito, yung mga nilulumot na ng mga semento, gayon din yung mga bakal na kinakalawang na. At imbis daw na makatulong sana doon sa publiko, hindi pa daw ito napakikinabangan hanggang sa ngayon. Itong flyover kasi na ito sana, Pauline, yung makikita natin dito, putol siya and meron ito dapat haba na 700 meters and dapat susuportahan ito yung mga sasakyan na palabas mismo mula sa Bicol International Airport nang sa gayon ay hindi mag-congest doon sa area na iyon dahil makita natin talagang masisikip yung mga kalsada at kung dadami yung mga international at domestic flight na dadaan nga doon sa Bicol International Airport ay talagang pwedeng asahan yung mabigat na daloy ng trapiko dito. Kaya itong flyover na to sana mula doon sa Bicol International Airport palabas, ito yung gagamitin para daanan. Pero dahil hindi pa rin mapakinabangan, yun nga daw, tila perwisyo ang dulot nito sa publiko. Oo, Arles, kitang-kita natin na unfinished, incomplete talaga itong proyekto. And what's even more startling is 5 years na yang nakatenga. So ang plano daw, sabi ni Secretary Vince, this contract will be terminated. And this contract is owned by yung Discayas as well as High Tone, yung sa kay Zaldico nga. But how will the rebidding work? How will that process work? So magi-start yan Pauline sa February at least, kasi itong Discaya and owned companies ay hindi na pwede makapagkontrata dahil yung ilan sa mga ito ay may mga kaso na, and then yung kabukod naman, yung High Tone meron din problema. Pero alam mo, kasama din sa mga inikot dito, Pauline, at na-raise sa concern ni Secretary Vince Dizon ay yung iba pang mga abandonado mga proyekto na nasa ilalim naman ng projects ng SunWest, na kasama pa rin nga doon sa sinasabi na may link kay resigned Congressman Zaldico. But at least for the bidding process, ang mangyayari ay yung design ulit, at kung magkano yung kakailanganin para nga matuloy ito. Pero at least ayon sa Region 5 DPWH Director, nasa 290 million pesos pa daw yung kulang nang sa gayon ay mapakinabangan pa ito, and halfway through 2027 yung target na maayos ito. Pero Arles, tell us, sino ba yung mga regional and district officers ng DPWH dyan? Do you know their names? Hindi natin nakuha yung pangalan nila, Pauline, pero kasama sila doon sa mga ginisa kahapon ni Secretary Vince Dizon. Kasi kung maalala natin, may mga reshuffling na ginawa itong ahensya at yung palipat-lipat ng mga pag-inspeksyon ay sinasagawa nito ni Dizon ay bahagi ng pagpapabilis ng konstruksyon ng lahat ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Meron pang ang isa dyan, may mga ospital din tayong nadaanan at iba pang mga lubak-lubak na tulay na talagang ayon sa mga residente ay nakaka-apekto na daw sa kanilang araw-araw na buhay. And so with that, Arles, will cases be filed against these contractors, pati na rin mga DPWH officials in relation to these particular unfinished projects sa Bicol?
Sisilipin yan ng DPWH Pulin, pero ayon kay Secretary Vince Dizon, mayroon silang dalawang mga paraan para nga sa isinasagawang rehabilitasyon o pagtapos ng mga proyekto. Una, syempre, yung pagtapos muna ng mga proyekto. Yun talaga yung kanilang priority dahil flyover man daw yan o kalsada o mga flood control projects, nasa mandato daw ng Pangulo na tapusin nga ang lahat ng mga ito para mapakinabangan ng publiko. And then pangalawa, kung paano nga ba mapapanagot yung may mga issue sa kontrata sa gobyerno nang sa gayon nga hindi na maapektuhan yung susunod pang mga proyekto nito o kung maaari nga hindi na muli ito makapagbid sa anumang proyekto ng DPWH. So two ways yan, completion and persecution kaugnay ng mga projects ng pamahalaan. Well, speaking of projects, Arles, bukod dito sa flyover sa Malabog Daraga, ano pa bang mga proyekto yung may nahanap na maanumalyang mga projects dyan sa Bicol? Nakita din dito, Pauline, yung hindi pa rin natatapos o mabagal daw na konstruksyon ng Bicol Regional Hospital and Medical Center na nakita natin kahapon after how many years, tila skeleton pa din siya. Masasabi natin ganun dahil pundasyon pa lamang ng supposed 10-story building yung naitatayo doon and nasa 36% pa lamang yung supposed na completion nito, pero dahil nga nasuspend sila for 7 months dahil sa redesigning, muling pagdidisenyo dito, meron daw silang negative 15%. So more or less 16% clearly lang yung kanilang completion doon. And sabi ng governor din dito ng Albay na si Governor Rosal, sinasabi nila na malaki daw sana yung may tutulong nito sa publiko dahil yung kanilang kasalukuyang ospital na ginagamit ay kaya lamang mag-house ng more or less 200 to 300 na mga patients. Pero kung mabubuksan daw sana itong Bicol Regional Hospital, mas malaki daw sana din yung magiging tulong nito. Especially, ito daw ay kasama doon sa mga legacy hospital na gustong matapos ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dyan, pagpapaliwanagin nga daw yung contractor nito na Sherman, at nang sa gayon malaman kung ano pa nga ba yung kailangan na mga adjustment na gawin para nga matapos ito kasi hindi biro. Yung halaga nito, Pauline, it's worth 3.5 billion pesos. Oo, grabe. So, Arles, itong Sherman na construction, sila ba ay mahahabol pa? Sila ba ay nakausap na rin ni Secretary Dizon? So far, wala pang pagpapatawag sa kanila, Pauline. Pagpapaliwanagin pa lang so far ang plano ngayon ng DPWH. Pero itong Sherman, ayon kay Secretary Vince Dizon, mabilis naman daw yung mga kontrata at mga proyekto na natatapos doon sa Maynila. So they would like to ask for clarification. Yung project din ongoing pa rin sa ngayon. Ayon nga dun sa DPWH ng Region 5, may suspension nga daw, so for redesigning. Pero kahapon, nung nakita natin doon, akto nga na gumagawa yung mga trabahador doon, so kailangan talagang masilip at mapagpaliwanag agad itong contractor na ito ayon kay Secretary Vince Dizon. Okay, Arles, tell us, ano ba yung agenda ni Secretary Dizon today? Ngayon, Pauline, nandito tayo ngayon sa Calbayog, sa Samar, isa ito sa mga kadugtong pa din ng Maharlika Highway na plano nga ng rehabilitasyon ngayong 2026 na may halagang 16 billion pesos. Mga pasado alas 9 ng gabi nang dumating tayo dito kagabi, and nakipagpulong agad sa Secretary Vince Dizon sa kaparian dito at natapos na nga daw sila ng alas 12 ng madaling araw. Hindi pa natin nakukuha yung informasyon kung ano-ano nga ba yung kanilang mga napag-usapan, pero sa mga nakausap natin dito ng mga pasahero at mga residente dito, nakaaapekto daw talaga yung mga baku-baku at lubak-lubak na mga kalsada na sakop ng Maharlika Highway sa probinsya na ito papunta sa Leyte at doon nga pababa ng Mindanao. So mag-iikot ngayong araw si Secretary Vince Dizon kasama ang ilang mga opisyal pa ng DPWH at ang kanilang layon mas maintindihan pa kung paano nga mapapabilis yung construction dito dahil sa gayon talagang maisip na rin kung paano mapapabilis yung plano dito, but at least doon sa Bicol, sa Naga at sa Albay, yung target parang mga Semana Santa dapat at least temporarily finish na yung mga rehabilitation doon bago mag-proceed. Yung full-blown na rehabilitation, kailangan nating abangan kung kaparehas din ba na approach ang gagawin dito ng DPWH. So may clear timeline before Semana Santa, before Holy Week. Pero Arles, itong pag-iinspeksyon ni Secretary Dizon after ng probinsya ng Bicol, may sunod pa ba siyang pupuntahan? Yes, Pauline, wala pang final date pero for now ang target bumaba din doon sa Cotabato, sa Lanao
and sa basta Mindanao area, no, but there's no specific time yet, pero kabahagi pa din yun ng Maharlika Highway na largest, no, or longest road network sa Pilipinas. All right, well, thank you very much for that update. That was mobile journalist Arles de los Santos. And now coming right up, House Justice Committee member Joel Chua is calling for a comprehensive review of the 1987 Constitution to address outdated impeachment procedures. All that and more when Morning Matters returns. After this quick break, keep it here on One News. Welcome back. You're still watching Morning Matters here on One News. Lawmakers are now questioning whether impeachment procedures and even provisions of the 1987 Constitution need to be revisited. House Justice Committee member and Manila 3rd District Representative Joel Chua said the Constitution may be due for review, and not just on impeachment procedures but also on provisions like political dynasties. Yung konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na eh. 1987 pa po to at marami na rin po nangyari. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Sa akin pong pananaw, po pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. Ridon agrees that the recent Supreme Court ruling highlights tensions between the judiciary and the legislature, but stresses that any charter change should be limited in scope. Recall that the Supreme Court ruled that evidence should be attached in as early as the draft articles of impeachment. I will support him only insofar as yung lament niya relating to the overreach of the judiciary into the legislature and to other branches of government, no? Only as to that. So, if we will talk about charter change only as to that, no problem. Well, meanwhile, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino expressed dismay over the Supreme Court's decision upholding the unconstitutionality of the impeachment articles against Vice President Sara Duterte. In an interview with One News' The Big Story, Tino said they will file a new impeachment complaint against the vice president. He also warned that holding top government officials accountable through impeachment could become impossible if the High Court continues to intervene and repeatedly change the rules governing the process. Here's a portion of that interview. What about the ruling were you most upset by? The Senate President said impeachment is now an impossible dream. My take on that is impeachment will be impossible if the Supreme Court keeps intervening in impeachment and keeps changing the rules. So this is what has happened here, is that even from decision to decision, they changed the rules among themselves. So the original decision that barred the impeachment trial said, for example, that supposedly on February 5, the one-year bar would lapse, okay, because they cited a particular reason, their inaction of Congress is what triggers the one-year bar. But now in the motion for reconsideration, they changed their interpretation of rules, or they made up another rule and says, no, actually, session day means calendar days. Therefore, the reckoning date will be different. And now, as you just mentioned in your report, January 14 will be the time when the one-year bar lapses. So this is ridiculous. This is absurd that the Supreme Court comes in and changes the rules, arbitrarily, seemingly, okay? It should be emphasized how absurd the situation is, that supposedly that original decision was a unanimous decision. Everyone agreed on it. And the reaction to that decision was almost universally that the Supreme Court overreached, went beyond the Constitution by requiring so many additional processes
for the second mode, which is supposed to be a fast-track mode, practically requiring another set of hearings before the articles of impeachment could be fast-tracked. So, in this motion for the justices unanimously agreed on that, and yet in this motion for reconsideration, they basically backed off from that and said, no, actually, we don't need sui generis. This impeachment is sui generis, so that's no longer required. But yet they were still able to find a new reason, or come up with a new reason to declare the impeachment trial unconstitutional. Now, as mentioned, the Makabayan Bloc is expected to file a new impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. And for more details, we have our mobile journalist Amy Atienza reporting to us live from the Batasang Pambansa. Okay, Amy, so today ba talaga magfa-file ng panibagong impeachment complaint ang Makabayan Bloc against Vice President Duterte? Yes, actually, Pauline, good morning. No, inaabangan na natin ngayon dito sa House of Representatives nga ang Makabayan Bloc para mag-file na nga sila ng impeachment complaint muli laban kay Vice President Sara Duterte. Kung babalikan lang din natin yung previous reports, no, makikita naman natin na sinabi nung una, February 6 pa daw pwede mag-file. Pero sa 2026 ruling din kasi ng Supreme Court, nakita natin na nung first impeachment complaint na final nila, after January 14, pwede na daw ulit mag-file ng panibago. So hindi na nga agad nagpatumpik-tumpik itong Makabayan Bloc, no, at tuloy-tuloy na silang umaksyon tungkol dito nga kay Vice President Sara Duterte. Tungkol pa rin ito sa confidential funds, no, na nagkakahalaga ng over 600 million pesos. At yun nga, inaabangan natin kung ano pa nga ba yung gusto pa nilang idagdag kung sakali mang meron, lalo na dahil kung babalikan lang din natin yung mga nangyari pa dito sa Kamara, nakita rin natin nga yung non-attendance ni VP Sara dun sa mga budget hearings. So yun pa yung mga tatalakayin din dito sa Kamara. At mamaya naman 10 a.m. no, magsisimula na rin ang hearing ng Committee on Justice naman tungkol sa impeachment ni President Bongbong Marcos. Pauline? Okay, Amy, before we discuss yung sa impeachment o sa hearing nga on the impeachment of President Marcos, let's go back to the one that Makabayan Bloc will be filing. What time do they plan to do this? At confident ba sila na tatanggapin ito ng Office ng House SecGen? At magiging pareho din yung interpretation ng opisina na yan doon sa session days na tinatawag at na nag-lapse na nga itong one-year bar rule on filing an impeachment complaint? Well, so far, no, Pauline, ang sabi kasi sa atin 8 a.m. pero so far kasi wala pang nangyayari. So, ine-expect natin, ang una din namang oras na binigay nila sa atin from yesterday ay 9 a.m. So, intayin natin yan at tingnan natin kung ano nga, tuloy-tuloy ba yung magiging proseso dito. So far, sure naman sila, no, sa mga grounds para nga ma-impeach, no, si Vice President Sara Duterte, tulad ng alam na nabanggit natin kanina sa paggamit ng confidential funds. And syempre dun sa betrayal ng public trust na patuloy nilang nilalaban. Syempre kahit naman yung naging issue dito ay tungkol nga sa mga flood control projects at medyo malayo yung naging pangalan ni VP Sara, hindi pa rin daw dapat kalimutan nga yung ginawa niya dito sa kanyang administrasyon. So yun yung mga titingnan natin if may nadagdag nga bang grounds para nga sa impeachment ni VP Sara. And as we all know, Amy, itong pagpa-file ng impeachment complaints, tila parang naging race na siya, no, para makapag-file kung sino ang mauuna. So with that, may alam ka ba kung may ibang grupo din na inaasahang magpa-file din ng impeachment complaint against the Vice President today? Well, so far, di pa natin nakukuha, no, kung sino-sino nga ba yung mga officials pa na magpa-file. Pero uuna na talaga dyan ang Makabayan Bloc. Isa nga din sila kasi talaga sa mga progressive groups dito sa Kamara. So abangan natin kung meron pa nga ba, lalo na kasi ngayong araw, Lunes, no, at panibagong linggo. So syempre, dahil nga inalaw na din talaga yung impeachment, pag-file muli ng impeachment complaint, baka meron pang ibang mga grupo or kaya mga kongresista
na magpupunta dito sa Office of the Secretary General para nga mag-file ng impeachment complaint. And if we recall, Amy, last year, over 200 lawmakers signed itong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. But based on your assessment at sa mga pakikipag-usap mo sa mga kongresista dyan sa House, ano ba ang sentimento nila dito sa posibleng impeachment complaint against the Vice President naman? Well, so far dito kasi pag-uusapan natin si Vice President Sara Duterte, medyo hindi pa ganun kaingay muli yung pangalan niya. Pero kung makikita din kasi natin yung babalikan din natin yung nangyari last year, medyo ganun din yung kind of situation na bigla na nga lang din yung lahat na may pumirma na at nakumpleto na yung 1/3 ng House of Representatives para nga ipagpatuloy itong impeachment complaint. Yun nga lang, nasabi nga ng Korte Suprema na unconstitutional ito dahil nga sa 1-year bar rule na sinasabi nga dito sa pagpa-file nga ng impeachment complaint. So far, ngayon narinig natin si Deputy Speaker Ronnie Puno na nakapanayam natin siya noong mga nakaraang linggo, nasabi niya din yung deference ng impeachment complaint laban kay VP Sara pati kay PBBM, nasabi niya na pag-usapan daw kasi sa Quadcom itong kay VP Sara at lalo na nga yung tungkol sa paggamit ng mga confidential fund. So titingnan natin kasi parang for them mas tangible yung evidence laban kay VP Sara. So parang mas confident ang mga mambabatas dito, or at least ilan sa mga mambabatas dito na mas magpupush through yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay, now on to other matters. At 10 a.m., sinabi mo nga, Amy, tatalakayin ng House Committee on Justice ito namang impeachment complaints kay President Bongbong Marcos. What can we expect dito sa magiging unang hearing nila? Well, so far pag-uusapan dito sa House of Representatives, syempre yung dalawang impeachment complaint, yung dalawang verified impeachment complaint na na-file nga. At kung babalikan din natin nung nakaraang plenary session na inanunsyo naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, na yun nga, na-acknowledge na ito ni House Speaker Bogie D. So titingnan at magdi-discuss sila dun sa 2 verified impeachment complaints para nga makita kung ano pa yung steps moving forward. At syempre, papangunahan din ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na sinasabi niya din naman na wala nga takas sa proseso itong impeachment complaint, lalo na dahil verified nga yung mangyayari dito sa verified nga yung impeachment complaint na naipasa ng Makabayan Party List at pati na rin ni Attorney Andre De Jesus na inendorso nga ni Representative Jet Nisay. And I do remember Congresswoman Luistro saying parang maraming steps kasi dyan So it will start with determination of sufficiency in form. After nun, yung sufficiency in substance. Tas saka palang mag-i-issue ng mga notice for filing of answers and all evidence na rin. Tapos saka magkakaroon ng hearing proper kung saan may imbita nga yung complainant, pati na rin yung defendant, yung respondent, saka magde-determine ng probable cause. So it's a whole process. But Amy, so today, mukhang mangyayari yung determination of sufficiency in form. Yan ba ay para sa dalawang impeachment complaint na? Ito ba ay i-consolidate o tatalakayan separately? Well, una sa lahat, syempre, iisa-isahin muna nila yung impeachment complaint nga. So una muna yung kay Attorney De Jesus, tapos yung sa Makabayan, and of course magkakaroon ng discussion dyan. Mabilis-bilis daw yung sa substance, pero yung sa form medyo magiging matagal yung magiging usapin dyan dahil nga kinakailangan din talaga i-consolidate yung dalawang impeachment complaints. And syempre, ayun nga, medyo mahaba-haba yung proseso niyan. Narinig na rin natin, Pauline, si Representative at Majority Leader Sandro Marcos, nire-respeto niya naman daw yung magiging desisyon nga din ng House of Representatives tungkol dito, pati na rin yung proseso na kinakailangan dahil nga itong impeachment na ito ay tumatalakay na rin sa nangyayari sa kanyang father, which is si President Bongbong Marcos. And earlier, we also ran that soundbite, Amy, of Representative Joel Chua saying na baka panahon na nga na i-revisit ang konstitusyon at magkaroon ng amendments sa ilang bagay kasama na ang impeachment process, pati na rin ang political dynasties. Ito bang sentimentong ito ay sinishare din ng iba pang kongresista?
Well, nakita natin no, ng mga nakaraang plenary sessions din, no, isa nga sa mga malaking usapin din dito ay yung sa anti-political dynasty bill, kung saan may nakita na rin tayo na fourth degree of consanguinity yung kinakailangan para nga dun dito sa anti-political dynasty. Though may mga suggestion din na second degree naman. So yun pa yung mga usapin dahil nga kung titingnan daw natin yung batas, medyo hindi pa malinaw kung ano nga ba yung nilalaman nitong anti-political dynasty bill, kung ano nga mga positions din yung dapat na i-partake ng mga relatives, lalo na dito nga sa ating bansa kung saan talagang laganap yung mga familiar surnames na nakikita natin pagdating dito sa mga people in office sa ating bansa. So yun, tuloy-tuloy pa rin naman yung magiging usapin dyan, at syempre nakita na nga rin natin yung active participation din ng ilang mga mambabatas dyan, katulad na nga din si Representative Egay Erice, pati na rin yung mga progressive representatives natin, Makabayan Party List Makabayan Bloc Representatives, pati na rin Akbayan Party List Representatives na talagang may active participation tungkol dyan. All right, well, thank you very much for that thorough report. That was Amy Atienza, our mobile journalist, reporting live from the Batasang Pambansa. Now, in other news, the Bureau of Customs has set a public auction for luxury vehicles owned by contractors Curly Descaya and Sara on February 11. Customs says a total of 10 seized vehicles will be auctioned, 8 of which belong to the Descaya couple, including 2 Bugatti Chirons. Viewing for interested bidders is scheduled on February 5 and 6. This follows earlier auctions in late 2025, where several of the couple's luxury cars were sold for more than 47 million pesos combined. And up next, former presidential advisor Ronald Llamas and Senator Robin Padilla are locked in a heated debate over the senator's recent stance on China's presence in the West Philippine Sea. And political pundit Ronald Llamas will join us to talk more about this issue. Don't go away. Morning Matters will be right back after this short break. Good morning and welcome back. I'm Pauline Verzosa, and here on Morning Matters, we talk about the most pressing issues and we give you the context behind the headlines. A heated exchange has erupted between former presidential advisor Ronald Llamas and Senator Robin Hood Padilla. This is following the senator's remarks on China and the West Philippine Sea. More details in this report. Political commentator Ronald Llamas slammed Senator Robin Padilla for suggesting that China's Coast Guard vessel could be treated as civilian ships. In an interview with 1PH sa Totoo Lang, Llamas corrected Padilla. Medyo i-correct lang natin ng konti si Senator Robin Hood Padilla na pwede na sana yung gawin ng kanyang mga staff. Dahil ang Coast Guard ng China ay bahagi ng kanilang People's Liberation Army. Yan ay under the Navy ng China. Yung ating Coast Guard ay under ng DOTR. Ibig sabihin nun, yung ating Coast Guard ay civilian. Hindi yan military. Llamas went further, sarcastically reacting to accusations that critics of China are themselves pro-China. Medyo napaisip nga ako kailangan ko magnilay, lalo na parating na ang Holy Week, kailangan ko magnilay bakit ako pro-China. No, dahil kailangan ko pagnilayang maigi yan. No? Salamat kay Senator Robin Hood Padilla. Ngayon ko lang na-realize. Llamas also commented on the statement of Padilla's wife Mariel. In an interview with Julius Babo Unplugged, she defended her husband, portraying him as a reluctant politician driven by service rather than ambition. There are days that I tell him, hindi na. Wag na talaga. And then there are also days, Julius, that people come up to me. They tell me, natulungan po ako ni Senator sa ganito-ganito. Sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. Robin has no ambition. Robin, from day one,
wants to help. But Llamas was unmoved, even suggesting that Padilla's popularity may be waning, and questioning whether the senator will seek another term. Hindi na daw tatakbo because we don't deserve him. Alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla. No? Dahil sa kanya, ay halos lahat ng artista na tumakbo last midterm election natalo. Kaya ang laki ng tulong niya, no? Kailangan natin siyang pasalamatan na yung mga botante ay hindi na name recall lamang, hindi popularidad lamang ang magiging batayan ng kanilang pagboto. The senator responded through a lengthy Facebook post, rejecting the criticism, reviving past controversies involving Llamas, and reiterating his advocacy for electing leaders who are not wealthy, powerful, or from political families. Padilla also pushed back against speculation about his political future, noting that historically, no senator has topped the Senate race twice in a row. And joining us now is Ronald Llamas himself, former presidential advisor and political commentator. Good morning, Secretary, and welcome to Morning Matters. Good morning, Pauline. Long time no see. Sec Ronald, nakapagnilay ka ba during the weekend? Medyo. No? Siguro, Pauline, baka pwede mong turuan si Senator Robin Hood Padilla paano maka-appreciate ng inner beauty. Ayan. Inner beauty. Kasi parang naging personalan na. Oo, Sec Ronald. Okay, so this all started as political commentary pero mukhang nagkaroon na rin ng word war between you and the senator. First, what is your reaction doon sa kanyang naging lengthy statement? Hindi naman, dahil parang na-miss niya yung point eh. Ang ina-engage ko lang naman yung mga statements niya about China. Halimbawa, yung mga balat niya kay Tariela, yung mga balat niya sa mga critics of China, yun lang naman ang binabanatan ko. Hindi ko na nga sinagot yung balat niya sa akin na pangit daw ako eh. No? Kaya medyo totoo naman kasi yun. No? Kaya baka na-miss niya yung point. Lalo na yung statement niya na yung mga critics daw ng China ay yung mga pro-China. Dahil yung mga critics ng China, pinoprovoke yung China para pasukin yung ating territory, para tayo ay lusubin. Matagal na kasi nakapasok at lumusob yung China sa ating territory. More than 13 years na. Simula nung nag-build sila ng artificial island sa ating exclusive economic zone. Kaya medyo i-research lang ng konti yung kanyang statement na pro-China, yung mga critics of China. Okay, but Secretary Ronald, Senator Robin Padilla took exception dun sa sinabi niyo po na kaya natalo daw yung ibang artista nung nakarang eleksyon ay dahil sa kanya. Baka you'd like to elaborate on that, Sec? Well, dahil di ba nag-number 1 siya nung tumakbo siya as senator. Dahil kumanta siya sa kampanya. Kalimutan ko na yung kanta niya. No? Pero ayun nga, nakita rin ng mga tao na ano ba yung kanyang performance. No? Sabi nga niya, marami siyang nagawa. Pero hindi naman to usapin lang ng paramihan ng bills eh. No? Usapin ito ng iyong mga prinsipyo, ng inyong mithiin sa buhay, ano yung iyong vision. At todo yung kanyang depensa kasi lagi dun sa presidente, si Digong, na nag-pardon sa kanya, nagbigay sa kanya ng absolute pardon. Di ba na-convict siya para sa isang krimen at nakulong siya dapat for 21 years. Pinardon siya ni Digong. So, malaki yung kanyang utang na loob. Kaya kahit kinuha na ng ICC si Digong at kinasuhan ng crimes against humanity, todo yung kanyang depensa. At dahil pro-China si Digong, siya ay pro-China rin ang kanyang mga advocacies. No? Kaya yun ang binabanatan. Head siya ng committee for constitutional amendments. Pero yung kanyang proposal na magkaroon ng charter change ay binatikos ng maraming tao, etc. etc. So yung kanyang katangian bilang senador, yung kanyang performance ay naging measurement para sa mga botante na hindi dahil popular ka, hindi dahil artista ka, ay dapat kang iboto. Kaya for the first time, halos lahat ng mga artista na kaalyado niya ay natalo. Bong Revilla, Philip Salvador, si Willie Revillame, etc.
Hindi lang sa national, pati sa local. Kaya tingin ko, yun yung malaking tulong niya na na-expose itong mga ito na pangalan lamang at popularidad lamang, name recall lamang ang dala. Na sa susunod, lalo na sa 2028, dapat may substance din. Dapat may track record din. Dapat may mga prinsipyo at saka mga mithiin din. Yun lang naman. But on the part of Senator Padilla, sinabi po niya na hindi raw ito tungkol sa artista, kundi sa mga opisyal na matagal na sa pwesto, pero wala umanong naitulong. Yan po yung naging sagot niya, no, Sec. But he also challenged you na tumakbo daw sa paparating na eleksyon to prove your electability. How do you respond to that challenge? Hindi ko type yun eh. Dahil wala akong laban kung halimbawa, paano ko manalo? Tapos magdedebate kami sa Senado. Siyempre, kakain ako ng alikabok. Wala akong laban sa kanya. No, kaya ako na lang, dito na lang ako sa pagiging political heckler. No, dahil mas enjoy dito eh. Kesa yung makikipagdebate ka kay Marcoleta, makikipagdebate ka kay Robin Hood Padilla, makikipagdebate ka kay Bongo, tsaka kay Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano. Wala akong laban sa mga yon. Kaya dito na lang tayo, no? Patumpik-tumpik. Okay, so in all seriousness, Sir Ronald, so let's discuss this issue na nga na between the Chinese embassy and our officials. What does that say about how China issues are being discussed here in the country? We see different narratives. We see this dominating the discourse online. How would you assess how the Filipino people is receiving this? Kasi meron din yung Okta Research Survey, kung saan marami ang nagdi-distrust sa China, but you also have a certain segments who still trust China. Tapos meron din yung undecided segment na is still quite, has a significant number. Yes, hindi lang Okta, no? Maraming survey firms, halos pare-parehas sila eh. Yung iba nga mas malaki pa eh. 90% pataas yung distrust. At yung sabi mo nga, Pauline, napakalaki rin nung undecided. Siguro yun yung kailangan paliwanagan. Hindi naman natin kaaway yung Chinese people. Hindi naman natin kaaway yung China. Ang kaaway natin, yung Communist Party na gobyerno ng China na sinasakop yung ating napakayaman na teritoryo sa West Philippine Sea. Kung maalala mo, Pauline, a year ago, sabi nila, mismo daw yung Palawan ay bahagi ng China. Kaya kino-call out natin sila na wag naman kayo magsalita ng ganyan. At kung mag-criticize halimbawa yung ating mga senador at saka kongresista, ay iniinsulto nila at saka binubuli nila. Imaginein mo, Pauline, kung ikaw ay isang diplomat sa China, sa Beijing, tapos magkikriticize ka sa China, tanggal ka kagad, sipa ka kagad sa China. Hindi na kinakailangan ng persona non grata. Sa Pilipinas, may freedom of speech tayo eh. May freedom of expression. Sa China kasi wala. Kaya nagagalit sila pag tayo ay bumabatikos sa Chinese government, sa Chinese Communist Party. No? Paalala lang natin sa kanila na nasa Pilipinas sila. In spite of all our weaknesses, in spite of all our problems, kung pa rin tayo, demokrasya pa rin tayo. At pwede ritong mag-criticize, pwede ritong mag-caricature. No? Kaya nga yung China, ang daming caricature laban sa atin eh. No? Pinapaalala lang natin yung hypocrisy, na galit sila nung na-caricature sila, sila ang dami nilang caricature laban sa atin. At ipapaalala natin sa kanila na nanalo tayo sa International Tribunal, sa UNCLOS, na 10th year anniversary ng ating historic win, na sinasabi ng International Tribunal na wala silang claim sa West Philippine Sea. Na yung kanilang 11 dash line na kine-claim yung buong South China Sea ay walang basihan sa international law. Yun ang pinapaalala natin sa kanila. Kaya galit na galit sila dito sa tinatawag na Transparency Project, na pinapakita natin yung kanilang aggression, yung kanilang paglabag sa international law. Kaya galit na galit sila. Pero pinapaalala ko ulit, Pauline, the main reason bakit galit sila, dahil magkaiba yung ating sistema. Dito kasi may freedom of expression eh. Dito, pwede yung morning matters. No, sa China, hindi ubra yan. Hindi kayo pwede ron. Yun lang.
Well, speaking of aggression, Sir Ronald, nabanggit nyo na nga na it's no secret na mas nag-level up nga rin yung parang mga verbal exchange na rin on the part of the Chinese embassy. Ito bang ginagawa nila, is that part of wolf warrior diplomacy na tinatawag, yung parang more aggressive, more assertive Chinese diplomatic style? And with that, how should the Marcos administration be handling this? Well, yes. Tama yun, Pauline. Bahagi ito ng kanilang wolf diplomacy na sinimulan nung panahon ni Xi Jinping, nung siya ay naging presidente. Before Xi Jinping kasi, yung kanilang foreign policy ay ang pinanggalingan si Zhou Enlai. Zhou Enlai, no? Ito yung kanilang ideologue at saka foreign affairs secretary nung panahon ni Deng Xiaoping. Tapos yung kanyang foreign affairs, ang sinundan nila na huwag tayo makipag-compete sa mundo. Let us just outweight them. Pagalingan na lang ng sistema. Pero nung naging presidente si Xi Jinping, sinimulan niya itong wolf diplomacy dahil tingin nila, sila na yung superpower. Sila na magpapasya, lalo na dito sa ating region. Kaya, ayun, nagkaroon tayo ng differences sa foreign policy. At itong kanilang bagong ambassador na galing sa Amerika, na-deploy dati sa US, ay talagang wolf diplomat. Kararating pa lang niya, banat na kagad all over the place. Kaya tingin ko we're going to see more of the same na yung ganitong klaseng aggression. But Sir Ronald, in the midst of this exchange between the embassy and our lawmakers, recently nag-post ang embahada ng China ng litrato of the ambassador with no less than First Lady Liza Marcos. Ano po bang basa nyo dyan? Well, yun nga ang ibig sabihin ng diplomacy no? Na ginagalang naman natin sila, nire-respeto natin sila. Nireceive pa nga ng presidente yung ambassador, di ba, nung dumating siya rito. Ang sinasabi lang natin, igalang din nila tayo. No? Yun naman ang sinasabi lang natin. Nire-respeto natin yung kanilang embassy, nire-respeto natin yung kanilang bansa. Ang hindi natin nire-respeto ay yung aggression nila sa ating teritoryo at sa teritoryo ng iba pang bansa dito sa ating rehiyon. Yung freedom of navigation, yun ang pinaglalaban natin. Kaya nga, mismo yung mga bansa as far as France, United Kingdom, Australia, New Zealand, pati yun sinusuportahan tayo Sumasama sa ating mga military exercises dito sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, a large part of the world, including South Korea, Japan, India, ay pinoprotektahan yung freedom of navigation dito sa napakahalagang waterway. Sabi nga nila, ito yung pinakamahalaga sa buong mundo dahil 40% of global trade dumadaan dito. Yun yung ating pinaglalaban. Hindi lang yung ating West Philippine Sea, kung hindi yung right ng mundo na dumaan dito sa South China Sea, na gusto ng China, sila lang ang may control. Yun yung mahalaga nitong labanan. No? Inuulit ko, this is not just about our sovereign at saka exclusive economic zone rights. It's about the rights of the world dito sa important waterway na South China Sea. Pahuling tanong na lang, Sec. Ronald, about this issue. Analysts say that economic ties with China are unlikely to collapse even if tensions are rising and despite all these heated exchanges. Pero ang tanong ko, ang politics ba and economics, can they really be kept separate? And how sustainable is that in the long run? Well, hindi naman sila ganun ka-separate. No? Ang sinasabi lang natin ay kung sakaling makakaroon ng trade war between the Philippines and China, sana hindi naman dahil maliit lang na bansa tayo, ang mas tatamaan ay China. Dahil meron silang trade surplus sa atin. Ibig sabihin, mas malaki ang kanilang ganansya sa pakipagkalakal sa ating bansa kesa tayo sa kanila. Ikalawa, may iba tayong mga options. No? Pwede tayo mag-shift towards India, towards Bangladesh, towards Thailand. Yung mga binibili natin sa China, pwede rin natin bilhin sa ibang bansa. No? Kaya mas malaki yung ganansya ng China sa atin. Halimbawa, nickel. No? Halos kalahati ng nickel production natin napupunta sa China. Mga prutas, mga pagkain. So, hindi tayo kinakabahan dapat sa mga threat na mapuputol yung ating trade sa China dahil mas malaki ang kanilang ganansya sa atin.
At meron tayong ibang options kung sakali na mag-deteriorate yung ating relasyon sa China, lalo na yung ating trading relationship. Okay, well, on other matters, Sir Ronald, today, February 1st or February 4, the first Monday of the month of February, tatalakayan na ng House Justice Committee itong impeachment complaints against President Bongbong Marcos. What are your expectations? Well, maganda yan dahil talaga namang yung impeachment ay napakahalagang proseso para sa accountability dun sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. Kaya ang tingin ko lang, baka hindi masyadong mag-prosper yan. Kumpara dun sa mapafile today, laban sa yung impeachment na mapafile today, laban sa Vice President. Dahil hindi siya generic eh. Very specific yung mapafile na impeachment laban sa Vice President. Pinapanood ko kayo kanina, meron ding isa pang grupo na magpa-file eh. Today, medyo hindi nabanggit kanina. Yung Liberal Party, yung Akbayan Party, yung Tindig Pilipinas Coalition will be filing an impeachment laban sa Vice President. Ngayon, mukhang mauuna pa sila eh. Dapat 9 a.m. magpa-file sila. So, yan ay very specific. Merong smoking gun against the Vice President. Yun siguro yung medyo weakness nung na-file sa presidente. Merong usapin ng kidnapping ni Digong, may usapin ng drug use, may usapin ng culpability o command responsibility. Baka kinakailangan ay may dagdag sana kung gusto nila mag-prosper yung ganong impeachment. Katulad ng ipa-file today laban sa Vice President. Very specific yung ipa-file. 120 million spent in 11 days, binigay kay Piatos, di ba? Testimony ni Las Cañas na witness ngayon sa ICC against her father, no? Yung mga notice of disallowance galing sa COA nung siya ay DepEd secretary, etc., etc. So, ganun yung file din sa presidente dahil hindi pwede yung very generic. Well, sufficiency in form and substance is one thing, Sir Ronald, no? And I'm sure lahat ng mga magpa-file ng complaints ngayon will be more thorough with the complaints that they will be filing. Pero ibang usapan din yung appetite. Is the landscape right now ideal for an impeachment complaint? You think lulusot talaga ito sa House of Representatives? Yung pareho na kay President Bongbong, pati na rin kay VP Sara? Tingin ko, mas less yung appetite. Tama ka, Pauline. Dahil nga, una, malapit na yung 2028. Ikalawa ay mababa yung approval rating ng presidente kumpara sa vice president. No? At saka may mga tulak yung office of the vice president na wag ituloy ito. Kung hindi, yung mga pipirma sa impeachment ay paparusahan niya pag siya ay naging presidente sa 2028. Parang sigurado na magiging presidente siya according to her. Kaya tingin ko yung appetite ay hindi ganun kalaki. Tingin ko hindi aabot ng 260, 250 votes yung pipirma sa impeachment ng vice president. Pero tingin ko kaya yung 1/3. Kaya yung 1/3. Baka mahirapan sa presidente dahil presidente pa rin siya for 2.5 years. At saka very generic yung complaints laban sa kanya. Command responsibility, tapos yung sabi ko nga, yung culpability, at saka yung kidnapping. Medyo hindi ganun siguro kalakas yun. Kaya tingin ko yung ipa-file sa Vice President, mas kaya na makakuha ng 1/3. But again, hindi ito yung 260 last year. Okay, so for my last question, Sir Ronald, what about charter change? Nabuhayin ulit yung usap-usapan about amending the Constitution. You have Senate President Tito Sotto floating the idea of meeting with their counterparts sa lower house. Si Representative Joel Chua sinasabing baka it's time na nga to revisit not just the impeachment rules but even mga political dynasties and party list system. So what are your thoughts? Is now the time to have charter change? Well, several months ago, lumabas na yan, Pauline, sa Kongreso, yung possibility ng charter change. Pero una, kulang sa panahon eh. Dahil gagawa ka ng bill, gagawa ka ng batas for charter change, halimbawa, Constitutional Convention.
Tapos, magkakaroon ka ng kampanya para sa Constitutional Convention. Tapos, yung may-elect, gagawa ng bagong konstitusyon. At yung bagong konstitusyon, ikakampanya mo para maaprubahan sa isang plebisito. At gagawin mo yan sa gitna nitong unprecedented corruption scandal. Gagawin mo yan dito sa unprecedented political tensions. Baka hindi ganun kadali gawin yan. Baka ang best time dyan ay yung first year ng isang administrasyon. Ikalawa, dahil doon sa ginawa nila na People's Initiative during nung 2023, medyo na-taint yung any charter change na gagawin during this administration, na-taint ng political vested interest. Kaya tingin ko hindi siya very compelling na gawin dito sa maikling panahon na natitira. Tingin ko lang. Pero syempre, lahat naman posible. Sinasabi ko lang, medyo uphill yan at this point. All right, well, we'll leave that there for now. Thank you very much, as always, for your time, Sir Ronald Llamas, former presidential advisor and political commentator. Salamat din, Pauline, at sa lahat ng ating tigapakanig. And that wraps up today's episode of Morning Matters. We hope we've given you just the right start to your morning. Let's make the day matter. I'm Pauline Verzosa. Kapatid, we are One News, all sides, all the time.